Ang Demon King ay naglunsad ng isa sa kanyang pinakamalakas na pag-atake kay Goku. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking enerhiya ang nagwatak-watak sa kapangyarihang iyon at isang napakalaking liwanag ang sumalakay sa buong lugar. Iniwan ng lahat ng naroroon na nakatulala. Ano ba itong matinding init na nagmumula sa aking ama, tila nadagdagan ang kanyang kapangyarihan sa isang hindi masukat na paraan. Sa sandaling iyon, mawawala ang liwanag na sumisilaw sa lahat ng tao sa lugar, at lahat ng nasa harap ng kanilang mga mata ay makikitang naabot ni Goku ang anyong hindi pa nila nakita. Si Kana lang ang nakapansin ng isang bagay na hindi napansin ng iba, at iisipin ng isang ito. Yung aura, yung kapangyarihan, yung mga mata na yon, kilala ko sila, marahil ay nagkaroon ka ng isang bagay sa mga celestial deities, ito ay imposible. Ngunit sa isang sandali, nangyari ito, palagi akong nakatutok sa kanya at wala akong napansing kakaiba, alam niya kung paano gawin ito nang walang nakakapansin, anong deal ang ginawa niya. Nakikita ko ito sa iyo Kana, kaya napansin mo, hindi na ako dapat magtaka, alam na alam mo na. Hindi maintindihan ng Demon King kung ano ang nangyayari, at sasabihin ng isang ito, ano bang nangyayari Kana, bakit lahat nagulat dito? Wala akong pakialam kung nadagdagan lang niya ng kaunti ang kapangyarihan niya, sa huli, nagbago lang ang itsura niya, ang isang saya na tulad niya ay hinding-hindi makakaharap sa akin. Isang kaawa-awang lahi, ang isang mortal na tulad niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin, hindi ko alam kung paano mo ginawa para masira ang kapangyarihan ko pero tiyak, swerte lang iyon. Naaawa ako sa iyo rin, sinusubukan mo lamang gumawa ng mga dahilan upang makita ang iyong sarili na higit sa akin, pero alam mo talaga na durog ka na. Sinubukan kong baguhin ka, gusto kong ipakita sa iyo na dati tayong magkaibigan, ngunit ang kayabangan mo ang humadlang sa iyo na makita ito, gaano ka kasuklam-suklam ngayon, nakakadiri. Isara mo ang iyong bibig Saiyan, nagsasawa na ako sa mga sinasabi mo, naisipan kong patayin ka ng mabilis para hindi ka mahirapan. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Ngunit ngayon, ikaw ang gumising sa akin, ang aking likas na ugali ng isang walang awa na nilalang na walang pag-aalinlangan, papahirapan kita hanggang sa hindi mo nakayanin. Nakikita ko, pagkatapos ay patunayan ito sa akin. Sa mismong sandaling iyon ay agad na sasalakayin muli ng Demon King ang Saiyan, paulit-ulit siyang ibinabagsak sa mga bato. Pero anong mali Saiyan, wala ka bang magagawa, ano ba yung mga sinasabi mo ilang segundo lang ang nakalipas, gaano ka kaawa-awa? Patuloy niyang inaatake si Goku at hindi ipinagtatanggol ni Goku ang kanyang sarili. Ngunit ano ang nangyayari, bakit hindi ipinagtatanggol ni Goku ang kanyang sarili, siguro hindi sapat ang kapangyarihan na iyon, hindi ito maaari. Huwag kang hangal Kagi, halata naman ang aking ama ay palaging gumagawa ng mga bagay na katangahan, ginagawa niya ang parehong bagay at sa huli ay nagdudulot ito ng pinsala sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang level na siya, ang Demon King ay hindi nakalaban para sa kanya, hindi ko alam kung saan niya nakuha ang napakalaking kapangyarihan na iyon, ngunit ito ay kahanga-hanga. Pero ano ba, yan lang ba ang meron ka, huwag mo naman akong patawanin, halos wala akong naramdamang kiliti. Ano ba yung pinagsasabi mo Saiyan, pinagtatawanan mo ba ako, kunin mo ito. Ang Demon King ay maghahagis ng malaking bola ng enerhiya sa Saiyan. Ngunit kukunin ito ng Saiyan at iipitin ito ng kanyang mga kamay. Pero ano, paano mo nagawa iyon, dahil hindi umubra ang atake ko sa'yo, imposible ito. Makinig ka rin, wala akong pakialam sa iniisip mo ngayon, ang taong ikaw ngayon ay hindi ikaw. Hindi ko gustong patayin ka, ikaw ay isang mahusay na kaibigan, ang pagtatapos ay magiging isang malaking basura. Anong ibig mong sabihin Saiyan, sa tingin mo susundin kita? Sasalakayin ng Demon King si Goku sa sandaling iyon. Ngunit bibigyan siya ni Goku ng mahinang suntok sa tiyan. Na magpapaluwa sa kanya ng dugo, hayaan mo akong magsalita, hinahanap mo lang ako para patayin ka, at ayaw ko ng ganon. Kung ano ang sasabihin ko, dapat mong payagan si Kana na gawin ang ritual, naiintindihan. Kaya't ang sumpa na inilagay sa iyo ng iyong ama, ay mawawala, pero para dyan, dapat ma-depetrified muna ang anak mong si Yin.
Anong pinagsasabi mo, Sayan? Wala akong anak, sinabi ko na sa iyo na hinding-hindi gagawin sa akin iyon ng aking ama. Ren, dapat makinig ka sa kanya, tama siya, ako yung taong pinakamamahal mo, magtiwala ka sa akin. Ngunit, kahit ulit-ulitin mo ito sa akin ay isang bagay sa aking isipan ang itinatanggi ito sa akin, ako ay napakasaya sa kapangyarihan na mayroon ako ngayon, hindi ko magagawa iyon. Huwag mong ipagkait sa sarili mo, hangal ka, kung gayon, sa kasamaang palad, kailangan kitang patayin. Tila ayaw siyang intindihin ng Demon King at nagsimulang maglunsad ng maraming pag-atake ang Demon King sa Saiyan. Ngunit parang wala lang ito kay Goku. Si Goku sa pangalawang pagkakataon nang hindi niya ito nakikita, ay magbibigay ng panibagong suntok sa kanyang tiyan na naging sanhi ng paglabas nito ng mas maraming dugo. Hindi pwede, paano siya naging makapangyarihan ng wala sa oras, bakit nangyayari ito, ilang minuto ang nakalipas ay ako ang nangingibabaw sa sitwasyon. Paano niya ako nahigitan sa maikling oras lang, ano ang ginawa niya, hindi ako papayag na mapahiya ng ganito. Lahat ng ipinaglaban ko ay mawawala lang, ang lahat ng aking mga plano ay natutupad ng perpekto, Leche. Ren, ayokong mamatay ka, isinakripisyo ko ang kalahati ng buhay ko para lang makita ka ulit, sa sandaling makatakas si Azuna sa aking seal, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Siguradong galit na siya, pero parang nasasayang lang ang effort ko, dahil lang sa pride mo, hindi ganoon ang kilala ko millennia na ang nakalipas. Mangyaring gawin ito kahit para sa akin, kalimutan mo na ang sama ng loob mo, tandaan mo lang na nandito ako, sapat na yan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nila sa akin, pero ikaw lang ang papayagan ko, dahil hindi maipaliwanag ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Magaling ka na, ginawa mo ng mabuti, sana'y sapat na ang paggaling mo, sa tingin ko ay makakapagbigay ka ng sapat na purong enerhiya kay Nin para matapos ang petrification ni Azuna. Si Kana ay nakabawi ng kaunti at mayroon ng sapat na lakas, kaya't ibibigay niya ang kaunti nito sa natuyong katawan ni Nin at sa sandaling iyon ay unti-unting nagdepetrify ang katawan ni Nin. Aabutin ito ng ilang minuto, ngunit sa wakas ay bumalik na sa normal si Nin, ang isang ito ay matutulala nang makita ang kanyang paligid. Ano bang nangyayari? Anong ginagawa ko sa lugar na ito? Goku, mangyaring tapusin siya, huwag tumingin sa kanyang mga mata, tandaan iyan. Nakikita ko, kaya tanda mo lang ang nangyari bago ka tumingin sa mga mata ni Azuna at naging bato. Nin, dapat kumalma ka, una sa lahat wala na sila sa multiverse, matapos kang maging bato, nagawang isil ni Kana si Azuna, para makatakas tayo. Teka, sabi mo naging bato ako, hindi pwede, ang tanga ko, kaya sa huli ay ako ang tumingin sa kanyang mga mata. Hindi mo ito kasalanan, Nin, lahat tayo ay nagkakamali. Kaya natagpuan nila ang aking ama, nakikita ko. Makinig ka, Nin, kailangan nating gawin ang ritual para sirain ang sumpa na inilagay sa iyong ama, kailangan yung gawin ni Kana ng magkasama, nagawa siyang kumbinsihin ni Kana. Kung gayon, gawin natin ito, hindi ko kayang makita siyang ganyan. Malalagay sa alanganin nito ang iyong sariling balanse, ngunit dapat mong gawin ito, dapat mong taasan ang iyong kapangyarihan hanggat maaari hanggang sa maubos ang enerhiya, dapat mong gawin ito habang magkahawak kamay. Ano ang sinasabi mo, hinding-hindi ko gagawin iyon. Dapat mong gawin, hangal. Kagi, ngunit kung gagawin nila iyon maaari nilang sirain ang mga universe, ito ay isang panganib na kailangan mong gawin. Sa sandaling iyon, hahawakan ni Kana sa mga kamay sina Ren at Nin at sa sandaling iyon ay sisimulan nilang dagdagan ang lahat ng kanilang kapangyarihan ng walang tigil. Ang balanse ng mga universe ay nawasak, lahat ng bagay na umaayon sa kanila ay nagsisimulang magbago. Dahil sa matinding pagbabagong ito sa kapaligiran, makalipas ang ilang minuto, naubos na nila ang lahat ng kanilang lakas, dahilan upang sila ay bumagsak sa lupa, ngunit wala pa rin silang malay. Kagi, ito na, hindi ba? Ganyan dapat, Saiyan. Tatanungin niya ang Demon King kung naaalala niya, ngunit tila parang walang nangyari. Walang nangyari, hangal ka, Saiyan. Ano ang mali, bakit hindi ito gumana? Nagkakamali ka, Saiyan, syempre gumana. Pero ano ang sinasabi mo?
Sa sandaling iyon ilang segundo pagkatapos ng nangyari, ang mga mata ng Demon King ay magiging normal at ito ay magsisimulang sumigaw, ang sigaw ay tila walang katapusan. Habang nangyayari ito, naipasok niya sa isip niya ang lahat ng alaala na nakuha niya mula sa milyon-milyong taon, libu-libong mga nakaraang sandali ang tumatakbo sa kanyang isipan bawat segundo, nagsisimula na niyang maalala ang lahat hanggang sa Kana, anong ibig sabihin nito? Bakit siya nagkakaganyan? Anong ginawa niyo? Huwag kang mag-alala Sayan, sa katunayan nangyayari lang ang dapat mangyari, nagsisimula na siyang maalala ang lahat at sa wakas ay nawala na ang sumpa ng kanyang ama. Patuloy na inaalala ng Demon King hanggang sa makalipas ang ilang segundo ay bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ngunit dahil dito, halos ang buong multiverse ng mga demonyo ay nawasak at bilyon-bilyong buhay na nilalang ang namatay, wala na masyadong natira. Ngunit sa sandaling iyon ay naging pangalawa dahil ang pinakamalaking banta ay nawala dahil maaalala niya ang lahat. Nakakapagtaka, ngayon hindi na namumula ang mata niya, buti na lang. Sa sandaling iyon ay sasabihin ng Demon King Ren na nakaalala ng lahat, ano ang nangyari sa lugar na ito, kapatid, sinusumpa ko papatayin kita, sinusumpa ko. Nakikita ko, kaya ang huling bagay na naaalala mo ay bago niya pinakawalan ang nakatagong kapangyarihan na iyon, kung gayon, kailangang ipaliwanag sa kanya ang nangyari. Hoy, wala ka bang naaalala? Ano ang sinasabi mo? Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ako nasa lugar na ito, hindi ko nararamdaman ang presensya ng maraming universe, kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, nasa likod niya si Kana, at lilingon siya at makikita siya. Akala niya ay ilusyon iyon, ngunit kinausap siya nito at hinawakan ng balikat nito, ang mga mata ng Demon King sa sandaling iyon ay lumuha ng maraming luha. Ngunit paano ito posible, paano ka nakabalik, hindi ko maintindihan. Ang mga taong ito ang nagdala sa akin dito, nagawa na nilang wakasan ang sumpa ng iyong ama. Alam kong sobrang nalilito ka ngayon pero sobrang natutuwa ako na bumalik ka, na-miss kita ng sobra sir. Kagi, pakalmahin mo ang iyong sarili, ipaalam sa akin kung ano ang nangyari, makinig, ang bagay na balak mong gawin ngayon ay nagawa mo na. At hindi nangyari ang iyong inaasahan, binalaan ka namin na mangyaring huwag gawin ito, ngunit, sa halip ay pinilit mong gawin ito. Anong pinagsasabi mo, medyo ginawa ko. Tama iyon, at salamat sa sumpa ng iyong ama at nawala ang karamihan sa iyong mga alaala, kaya tinigil mo na ang pag-alala sa aming lahat, kahit na ang iyong anak na si Nin. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan mo na ako, hindi mo malalaman kung ano ang naramdaman ko noong sinubukan akong patayin ng sarili kong ama. Ano ang sinasabi mo anak, hinding-hindi ko susubukan na gumawa ng ganoon, mamamatay muna ako. Teka lang, makinig ka para maintindihan mo, sinubukan mo kaming patayin dahil hindi mo man lang kilala kung sino kami. Kaya't kinailangan naming tumakas at maghanap ng makakapagpatigil sa sumpa ng iyong ama, kaya nagpunta kami sa Divine Multiverse at kinailangan naming labanan ang isang babaeng nagngangalang Azuna, ngunit sa wakas ay natagpuan na namin siya, si Kana. Teka, kinalaban nyo yung babaeng yon, ngunit paano nyo nagawang labanan siya, hindi masukat ang kanyang kapangyarihan, ito ay imposible. Sa katunayan, kinailangan siyang isil ni Kana, ngunit ito ay magsisilbi lamang upang mapigil siya ng ilang sandali. Kaya, maaari kaming makatakas mula sa multiverse na iyon at ginawa natin ang ritual pagkatapos mong muntik kaming patayin. Naiintindihan ko lahat, kaya, yun talaga ang nangyari, kaya hindi ako nagsisinungaling tungkol dito, galit ako sa kanya. Halos patayin ko lahat ng taong pinapahalagahan ko dahil sa kahibangan niya hanggang sa ako nagawang tapusin ang kapatid ko. Hindi namin alam yan sir. Ngunit sa sandaling iyon ay may mga flashback na papasok sa isip ng Demon King at naaalala niya ang ilan sa mga bagay na ginawa niya habang siya ay may sumpa ng kanyang ama at sa isa sa kanila, nakita niya kung paano niya pinatay ang kanyang kapatid, mahuhulog siya sa lupa. At sasabihin sa kanya ni Nin, ano ang nangyayari ama, ano ang nangyayari sa iyo? Napunta siya sa ganoong paraan dahil nakita niyang pinatay niya ang kanyang kapatid pero wala sa isip niya ang pagpatay talaga sa kanya. Hindi pwede, bakit ko ginawa ito, siya lang ang kapatid ko, ang tanging gusto ko lang ay talunin siya, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon, pasensya na kapatid. Sir hindi mo kasalanan, hindi mo alam ang ginagawa mo.
Dahil ang lahat ng multiverse ay nawasak, huwag mong sabihin sa akin, kasalanan ko rin, kung gaano ako katanga, malaki ang gugugulin ko para muling itayo ang lahat ng mga universe na iyon, mapapagod ako nito. Pero ama, ang mahalaga lang sa akin ay nakabalik ka na, mahal kita, hindi ko alam ang gagawin kung hindi ka na bumalik sa dati. Ngunit sa sandaling iyon ang Demon King at si Kana ay nagkatinginan sa mata ng isa't isa at sasabihin niya. Pinaghiwalay tayo ng babaeng iyon at ngayon ay bumalik na ako, mahal kita. Hindi ako tumigil sa pag-iisip sa'yo, naghintay ako ng milyon-milyong taon upang muling makita ang pinakamamahal ko sa aking buhay, bibigyan nila ng halik ang isa't isa sa sandaling iyon, na magpapasaya sa lahat, ngunit hindi ito nagtagal. Dahil ang kinatatakutan ng lahat na mangyari ay nangyari. Sa lugar na iyon, lahat ay mabilis na titingin sa langit dahil may nabubuong puwang at isang malaking maliwanag na liwanag ang makikita sa loob nito. Ano ba ang nangyayari? Anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin nito? Masama ito, nangyari ang kinatatakutan ko, alam kong hindi na ito magtatagal. Anong pinagsasabi mo Kana? Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, isang nilalang ang lalabas sa butas ng portal, ito ay isang babaeng may pulang buhok at isang napakalaking mapanirang aura ang sumama sa kanya. Kung gayon, andito kayong lahat, akala nyo talaga kaya nyo akong pigilan, napakawalang muwang. Inaamin ko, nagulat ako na walang alinlangan na napakalakas ng seal na inilagay mo sa akin Kana. Walang anumang bagay ang nakapigil sa akin ng napakatagal, kaya kailangan mong isakripisyo ang isang bagay, kaya't ang mga celestial na nilalang ay nagbigay sa iyo ng seal na iyon para ikulong ako. Alam kong hindi ito magiging sapat para pigilan ka, ngunit ito ay sapat na. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin Kana, hindi mo naiintindihan, ang tanging bagay na nais kong gawin ay protektahan ka, ang ginawa mo lang, ay ang pagtaksilan ako. Protektahan ako, sabi mo, huwag kang magsasabi ng ganyang katangahan, ang tanging problema sa pagsama ko sa Demon King na si Ren ay simple lang, dahil isa siyang demonyo. Iyon lang ang dahilan, dahil kinasusuklaman mo ang lahi na iyon sa pagiging marumi, ngunit sa huli, ano ang mahalaga kung siya ay puro o hindi malinis. Bilang isang individual, mas mahusay siya kaysa sa iyo, kahit itinaboy mo ako sa lalaking mahal ko, sinunod kita. At naging tapat sa iyo sa milyon-milyong taon, pero sa totoo lang, lagi akong may sama ng loob sa iyo sa ginawa mo. Pero anong pinagsasabi mo, magsisi ka sa ginawa mo at baka iligtas ko ang buhay mo. Ngunit huwag isipin na ang parehong bagay ay mangyayari sa mga marumi, hindi sila magkakaroon ng parehong kapalaran tulad mo. Sa puntong ito, gusto mo akong magsisi, kung gaano ka nakakatawa. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko, kung ako ang masusunod, uulitin ko ito ng 1,000 beses. Itong babaeng si Azuna, ang lapastangang sumira sa aming kaligayahan, galit ako sa kanya. Kung gaano ka kawalang galang na abalahin ang isang sandali na tulad nito, hindi ka man lang makapaghintay sa pagkakataong ito. Hindi na ako yung nakalaban mo dati sa multiverse na yon, nadagdagan pa ang kapangyarihan ko. At sa tingin mo mahalaga iyon sa akin, mamamatay ka pa rin, oras na para tapusin ka. At tatapusin ko ang lahat sa proseso, walang bakas ng iyong kahabag-habag na pag-iral. Alam ng lahat sa lugar ang kapangyarihan ng Azuna deity. Ang Demon King na si Ren, alam ito ng higit sa sinuman, siya ay nakipaglaban sa kanya sa nakaraan at marahas na natalo sa harap ng kanyang kapangyarihan. Salamat dito, naagaw ng babae ang tanging mahal niya. Nakaramdam siya ng matinding sama ng loob sa kanya mula noong sandaling iyon, kaya sasabihin niya rito, wala akong pakialam kung gaano kalaki ang kapangyarihan mo, walang kapatawaran ang ginawa mong pag-agaw sa tanging minahal ko, isang malaking kasalanang hindi mapapatawad. At ano ang magagawa ng isang tulad mo, hindi mo ba naaalala ang mga nangyari sa nakaraan, kung ano ang iniisip mo ngayon ay iba na, haha, huwag mo akong patawanin. Para sa akin, ikaw ay walang iba kundi isang nakakaawa na maruming demonyo, ang mga nilalang na tulad mo ay hindi dapat umiral. Kaya lang mababa ka, naaawa lang ako sa'yo. Azuna, mas malala pa ang sarili mo, bastos. Tinatawag mo silang nakakaawa, hindi mo napagtanto ang mga bagay ng tama, bilang isang demonyo at maruming lahi, mas mahusay sila kaysa sa kung ano ka at maging kailanman.
Hindi ko maintindihan kung paano mo ipinagtatanggol ang mga walang kwentang ito, ikaw ay isang archangel ng purong dugo. Pinipilit mo ang iyong sarili sa kanila, isa kang pagkabigo sa ating buong lahi, para pigilan ang mas maraming katulad mo na umapela sa akin. Kakailanganin kitang burahin mula sa pag-iral upang maunawaan ng lahat kung ano ang mangyayari kung dayain nila ang kanilang banal na lahi sa ganitong paraan. Uulitin ko, pasensya na at ganito na lang ang katapusan kana, hindi ko akalain na ipagkakanulo mo ako sa ganitong paraan. Manahimik ka hangal na babae, wala kang magagawa, tatapusin na kita. Ren, pakiusap huwag mong gawin, alam mo namang wala kang laban sa kanya, magpapakamatay ka lang. Tama siya, mangyaring huwag gawin ito, tandaan mo wala ka pang lakas para lumaban, matatagalan pa bago ka gumaling. Ako na ang bahala na humarap sa babaeng iyon. Nakikita ko, Sayan, kaya naiintindihan mo 'di ba, mas mabuting tanggapin mo ang iyong kapalaran, para hindi ka mahirapan, gawin ang iyong sarili ng isang pabor at ang iyong kamatayan ay magiging mabilis at walang sakit. Itigil ang pag-uulit ng parehong bagay tulad ng isang hangal at patunayan ito. Sa sandaling iyon, ilulunsad ni Goku ang kanyang sarili sa Archangel na si Azuna, na ikinagulat niya sa sandaling iyon. Nakikita ko, kaya gagawin mo ang lahat mula sa simula. Si Goku ay aatake ng ilang suntok kay Azuna na tatanggap ng mga ito ng buo, ngunit bahagya itong naging dahilan upang siya ay umatras ng kaunti. Sasalakayin ni Azuna si Goku pabalik sa kanyang tiyan at lilipad siya palabas ng lugar na iyon. Bumagsak sa ilang higanteng bato. Nakakagulat na ito ay makapangyarihan, kung ako ay nasa dati kong anyo ay walang alinlangan na halos mamatay na ako, ngunit ngayon ang babaeng iyon ay nangangailangan ng higit pa kaysa doon upang tapusin ako. Hindi ko siya dapat bigyan ng pagkakataon na suntukin ako, kung ipagpapatuloy niya ito, papatayin niya ako, sa huli, ang puwersa niya sa bawat suntok ay hindi masukat. Kawili-wili, nakatayo ka pa rin pagkatapos ng isa sa mga suntok ko, kaya hindi ka nagsisinungaling, mukhang mas may kapangyarihan ka kaysa dati. Ano ba, bakit siya naging malakas, ano ang ginawa niya, noong nakaraan, 2 suntok lang ang kailangan niya para talunin ako, kahit ibinigay ko ang lahat sa laban, tinapos niya ako na parang ipis, pero itong saya na ito, iba. May tiwala kami sa iyo Goku, alam kong kaya mo siyang talunin, hindi ka basta-basta nagpapatalo, alam kong hindi mo hahayaang matalo ka ng babaeng iyon ng madali. Ngayong alam ko na, hindi ako papayag na saktan niya ako, ano ang dapat kong gawin, kung patuloy siyang gagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake. Hindi niya ako bibigyan ng pagkakataon na suntukin siya, nasa pagitan ako ng bato at matigas na lugar. Goku, kung madidismaya ka hindi mo maiisip na gawin na pakalmahin ang iyong isip, dapat mong linisin ang iyong isip at ang lahat ay darating sa iyo, ng mag-isa. Maiintindihan ni Goku ang mga salitang ito at ipipikit niya ang kanyang mga mata, habang ginagawa ang bawat suntok niya, hindi ako masyadong mabilis. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng Demon Rage, ang kapangyarihang ito ay nagiging dahilan upang mawala ng kontrol ang may hawak sa kanyang pag-iisip, ngunit bilang kapalit ay tumataas ang kanyang kapangyarihan. Kaya't kapag nakita ni Goku na kailangan niya ng higit na kapangyarihan, gagamitin niya ang Demon Rage, na tuluyang nawala ng kontrol sa kanyang mga iniisip. Hindi pwede, ginamit niya ang Demon Rage, paano niya nalaman ang technique, sa pagkakaintindi ko wala ni isa sa aming mga demonyo ang nagturo nito sa kanya, mukhang siya mismo mag-isa ang nakatuklas nito, kahanga-hanga. Si Goku sa sandaling iyon ay mas madaling nakakaiwas sa mga suntok ni Azuna. Kaya ito ay nagawang makatama sa kanya ng ilang mga suntok na ginagawa din itong tumalsik ng 1,000 milya. Bumagsak sa lahat ng bagay sa daan. Pero paano, parang ang teknik na ito na ginamit niya ang nagbigay sa kanya ng higit na kapangyarihan na talagang nasaktan ako. Kahanga-hanga Sayan, walang sino man sa buong buhay ko ang nakagawa nito sa akin, dapat kong batiin ka, ikaw ang nauna, pero hindi ko matiis na may gumawa nito sa akin. Nawalan ng kontrol si Goku habang ginagamit ang pamamaraang ito, ngunit nagawa niyang mabawi ang kontrol kahit nagamit ang pamamaraang ito. Imposible, paano niya nagawa iyon, nabawi niya ang kontrol sa kanyang sarili nang hindi nawawala ang kakayahan ng Demon Rage, paano niya nagawa iyon, wala pa akong nakitang katulad nito. Ilulunsad ni Azuna ang sarili laban sa Saiyan.
At nagkaroon sila ng matinding laban, pero si Azuna, nagawang tamaan ng isa pang suntok ang Saiyan, na magpapaalis sa kanya sa lugar, at tumama sa ilang mga bato. Hindi pwede, isa na namang suntok ang binigay niya sa akin, sa kabila ng paggamit ng Demon Rage, ang kanyang suntok ay nakakaapekto sa akin sa parehong paraan, kahit na ngayon, mas mabilis at mas malakas na ako. Natitiis mo pa ang mga suntok ko, sobrang nagulat ako, sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang lahat ng kapangyarihang iyon, ang unang suntok ay dapat na iniwan ka na halos patay. Sa sandaling iyon ay makikita ni Azuna ang mga mata ni Goku at napagtanto ang isang bagay. Hindi pwede, kung gayon, nagtataglay ka rin ng pagpapala ng mga celestial deities, nakikita ko ito sa iyong mga mata. Mula sa malayo, halos imposibleng makita, ngunit nang tiningnan kong mabuti, nakita ko ang maliit na simbolo sa iyong mga mata. Ito ay taglay lamang ng mga nilalang na nakakuha ng pagpapala ng mga celestial deities. Hindi ko maintindihan, ano bang pinagsasabi ng babaeng yon? Hindi, nakipag-deal ka rin sa kanila, hindi pwede, sa palagay ko ang kapalit ay kailangan mong ibigay sa kanila ang iyong kaluluwa. At kailangan mong gawin ang lahat ng hinihiling nila sa iyo, tulad ng ginawa ko milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila, tulad ng pagbebenta ng kanyang kaluluwa kung kanino, kung sino ang mga celestial deities na pinag-uusapan nila. Kaya napansin mo yon, nakakagulat, nakikita mo ang maliit na marka sa aking mga mata. Hindi, bakit kailangan niyang mapansin ito, gusto ko siyang tapusin. Hindi ko masyadong naiintindihan ang tungkol sa deal, ngunit bakit mo nasabi iyon Goku, bakit hindi mo siya magawang tapusin? Ang isa sa mga bagay na ipinagbabawal ay para sa mga nilalang na may heavenly grace na maglaban sa isa't isa, na mapaparusahan ng labis ng mga heavenly deities, sila ay naiinis sa ganoong pag-uugali. Hindi, Sayan, hindi dito magtatapos ang laban na ito dahil dyan, pumunta ako dito para patayin sila, hindi nila malalaman ito sigurado ako, tatapusin ko sila sa lahat ng paraan. Nakikita ko, kung gayon, hindi ka susunod sa mga patakaran, kung gayon, tatapusin na kita. Patuloy silang maglalaban. Ngunit si Azuna sa sandaling iyon, ay gagawa ng isang lihim na pamamaraan, na ginawang makita ng lahat si Goku bilang kanyang kaaway. Malalaman ni Goku na kakaiba ang tingin sa kanya ng kanyang mga kaibigan at sasabihin niya, ano ang nangyayari sa inyo? Ano ang nangyari sa inyo? Bakit kayo nagbago ng ugali? Ano ang nangyayari? Habang ito ay nangyayari, sa isang hindi kilalang lugar, isa sa mga celestial deities na ito ang magsasabi. Tila 2 tao ang lumabag sa mga patakaran, akala ba talaga nila hindi natin mapapansin, kailangan nilang magbayad para dito. Malalaman ni Azuna na si Goku ay nagtataglay din ng heavenly grace tulad niya. Bawal silang maglaban dahil dito pero pareho silang walang pakialam. Ipinagpatuloy nila ang laban. Ngunit ginamit ni Azuna ang kakaibang pamamaraan na makakaapekto sa mga kaibigan ni Goku, kabilang ang Demon King. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na identity cognition. Napansin ni Goku sa kanyang mga kaibigan ang kakaibang tingin na hindi niya maintindihan. Anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Huwag ka muna magbiro dyan. Anong problema Sayan? Nalilito ka? Well, hindi ako ang tatapos ng buhay mo, ang mga taong mahal na mahal mo ang tatapos sa'yo. Mayroon ka na lamang isang pagpipilian na natitira, iyon ay upang patayin sila, kung hindi mo ito gagawin, sila ang tatapos sa iyo, hindi mo ba naisip na ito ay nakakatawa? Anong kalokohan ang ginawa mo sa kanila, napakasama mo, hindi mo kailangang gawin sa kanila yan, kasuklam-suklam ka. Tingnan mo ang itsura nila, ngayon galit na galit sila sa'yo, nakikita ka na ng bawat isa sa kanila. Ang taong pinakakinaiinisan nila, bawat isa sa kanila ay may nakikitang iba para sa kanila, hindi ikaw ang Sayan sa paningin nila. Makinig kayo guys, ako si Goku, pakinggan nyo lang ang boses ko, malinaw naman na ako ito, huwag kayong magpalinlang sa itsura ko, niloloko lang kayo nila, pakiusap huwag kayong magpamanipula sa ganyang paraan. Ano man ang sabihin mo sa kanila ay nakikinig lamang sila sa mga salita ng kanilang pinakadakilang kaaway. Makikita ni Nin ang kanyang kapatid na si Kales sa sandaling iyon, at sasabihin ng isang ito. Leche, sa oras na ito, ako ang papatay sa'yo, hangal ka.
Tulad ni Nin sa iba ay makikita nila ang kanilang pinakamalaking kaaway kay Goku. At ang mga ito ay hindi nag-atubili na salakayin siya, ang puot sa kanilang puso ay humadlang sa kanilang pag-iisip ng tama. Ngunit sa sandaling iyon, malalaman ni Kana ang nangyayari sa kakaibang dahilan. At iyon ay kay Goku, makikita nito si Azune sa kanya dahil siya ang kanyang pinakamalaking kaaway. Teka, niloloko niya kami, pero kaya lang hindi niya magawa sa akin, ay dahil siya talaga ang taong pinakaayaw ko, kakaibang makita siya ngayon. At sa ibang nilalang din kung hindi siya, gagawin ko talaga ang lahat para matapos ang saya na iyon. Susubukan sana ni Kana na sabihin sa iba na niloloko sila. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na pag-atake ang tumama sa kanya mula kay Azuna, at ito ay mag-iiwan sa kanya sa lupa. Nahihirapan si Goku na labanan silang lahat dahil iniiwasan niyang masaktan sila sa lahat ng paraan. Itigil ang pagtakbo palayo sa aming mga suntok at lumaban, ikaw hangal, itigil ang pagiging duwag, sa pagkakataong ito hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataong mabuhay, ipapadala kita sa impyerno kung saan ka dapat naruroon. Iisipin ni Goku ang sandaling iyon, hindi nila ako pinapakinggan, binabalewala lang nila ang mga sinasabi ko sa kanila. Ang kakayahan na ginagamit niya ay ganap na nakakaapekto sa utak, talagang nakakamangha iyon, ngunit tila may isang bagay na hindi tama, ramdam ko ang kaduwagan sa mga kilos nila. Kahit anong gawin mo Saiyan, huwag mong iwasan, sasalakayin ka pa rin nila. Imposibleng masira ang aking identity cognition technique. Hindi ko sila papatayin, hihintayin ko na lang silang mapagod, hindi mahalaga kung minamanipula sila o hindi, sa huli ay mapapagod din silang atakihin ako. Pero parang ako muna ang mapapagod habang ginagamit ko ang kapangyarihang ito ay masyadong mabilis maubos ang aking enerhiya, kailangan kong gumawa ng isang bagay. Leche, nagsisi ako na pinatay kita pero nakikita kong buhay ka pa, kahit hindi ko intensyon iyon ay nagagalit pa rin ako na maniwala na pinatay kita. Na nagpapagalit sa akin, sa oras na ito tatapusin na talaga kita, ito ang sinasabi ng Demon King Ren kay Goku, dahil nakita niya ang kanyang kapatid na si Zerama sa kanya. Lalong lumakas ang kapangyarihan ng Demon King, at lalo siyang nagagalit at sa mga salita ni Goku, nakakarinig lamang siya ng mga mapanlait na salita dito, na naging dahilan para mas lalo siyang nagalit sa kanyang kapatid na si Zerama. Kaya't itataas niya ang kanyang lakas ng labis at isang malaking pulang aura ang pumapalibot sa kanyang katawan. Hindi pwede, parang lalong lumalala ito. Si Azune na nanunood nito ay hindi napigilang tumawa, nag-e-enjoy siya, tulad ng dati. Habang inaatake siya ng lahat, nagawa ng Demon King na si Ren na bigyan siya ng napakalakas na pag-atake. Na naging dahilan upang hindi siya makagalaw ng ilang sandali. Na magbibigay sa kanilang lahat ng makatama ng libu-libong pag-atake sa kanya. At nang tuluyan na siyang makagalaw ay mararamdaman niya ang sakit sa kanyang katawan kung saan-saan, tila isa sa mga suntok ng kanyang anak na si Aaron ay nawasak ang kanyang kanang braso at nabali ang kanyang mga binti. Ngunit ano ang nangyari, ang kanyang pag-atake ay nag-iwan lamang sa akin ng hindi makagalaw sa loob ng 2 segundo, ngunit tila sapat na ito para iwan ako ng ganoon, kailangan ko lang maghintay para makabawi. Magpapatuloy si Goku kahit naduguan, umiiwas sa kanilang mga suntok. Hindi ka namin hahayaang makabawi kahit kaunti, hindi ko palalampasin ang pagkakataong patayin ka. Si Kagi at ang iba pa, sa wakas ay na-corner na si Goku. Kahit na ginagamit ni Goku ang Demon Rage sa sandaling iyon ay hindi niya maiwasan lahat, nawalan na siya ng maraming lakas. Si Goku ay tinamaan ng higit pa, at mas matinding pag-atake. At ang mga ito ay magagawang sirain ang halos buong katawan ni Goku, siya ay bumagsak sa lupa. Dahil hindi na niya kinaya, sa tingin ko ay hindi ako dapat gumawa ng ganoong katangahang desisyon, ito ay malinaw, na sa huli ako din ang mapapagod, hindi ko alam kung ano ang sinusubukan kong gawin, hindi ko kayang maging mahabagin sa pagkakataong ito, kailangan ko silang saktan kahit papaano, gusto lang ng hangal na babae na yon na patayin ko sila pero hindi ko gagawin yon, pababagsakin ko silang lahat, hihintayin ko na lang na gumaling ang katawan ko at mag-regenerate pero mukhang hindi nila ako papayagan. Nakita ito ni Azuna at sinabing, sapat na, sa tingin ko ginawa nila ang kailangan nilang gawin, ngayon ay ipapakita ko silang muli, bilang ikaw talaga, hindi na ako makapaghintay na makita ang mga reaksyon sa kanilang ginawa, nakakatuwa.
Hangal na babae, hindi ko maintindihan ang iniisip niya, masyado siyang masama. Ang iba ay umaatake pa rin kay Goku, ngunit sa sandaling iyon ay pinawalang bisa ni Azuna ang kanyang pamamaraan sa kanila. Kaya't makikita nila si Goku at napagtanto na ang taong inaatake nila ay siya talaga, at hindi yung taong sobrang kinaiinisan nila. Hindi maaari, si Goku talaga, kung ano-ano na ang iniisip namin, anong ginawa namin sa kanya. Kawawa naman, tingnan mo lang kung paano nila siya iniwan, anong kahihiyan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa isip ko, hindi ko maintindihan. Huminahon ka, naiintindihan ko, minamanipula ka ng babaeng yon, pinaniwala kanyang ako ang enerhiya, sinubukan kong kumbinsihin ka ngunit hindi ito gumana, mukhang nabulag ka na talaga ng sama ng loob mo at inatake mo ako ng walang dahilan. Kaya, hindi tungkol sa kapatid ko, kung gaano ako katanga ngayon, nahulog ako sa isang pamamaraan ng babaeng iyon. Masyado akong naaliw sa katotohanan, nakakatuwa, magpasalamat ka na kinansela ko ang pamamaraan ko, kung hindi ay napatay nila siya ng walang pag-aalinlangan. Pero ngayon, iniwan nila ito ng mas madali para sa akin, ako ang magbibigay sa kanya ng panghuling pag-atake, ito ay kahanga-hanga. Ngayon sa lupa tulad nito, mukha siyang mahina, napakahina, hindi na siya magkakaroon ng oras para makabawi, para doon ay papatayin ko muna siya. Para lang iwasang patayin sila, naging ganoon ako katanga, ngayon ako na mismo ang papatay sa kanila pagkatapos kong patayin ang saya na iyon. Sa kabilang banda, napagtanto ng celestial deities na si Aris na nilabag ni Azuna at Goku ang mga patakaran ng kanilang deal. Mukhang sinira ni Azuna ang deal kasama ang saya na iyon, ang totoo ay nagulat ako kay Azuna, hindi siya kailanman lumabag sa anumang panuntunan sa milyon-milyong taon. Matatanggap ng dalawang iyon ang parusang nararapat sa kanila, ginamit nila ang ating heavenly grace sa hindi wastong paraan, mukhang kailangan nating pagbayarin sila, isang maliit na pagbisita. Nakita ng mga celestial deity ang ginawa ni Goku at Azuna, nilabag nila ang mga patakaran, ganap na ipinagbabawal para sa dalawang nilalang na may celestial deal na makipaglaban sa isa't isa, ito ay hindi mapapatawad. Ang kawalan ng paggalang ay hindi matitiis ng mga deities na iyon, kaya dalawa sa kanila ang nagpasya na pumunta sa kinaroroonan nila at bigyan sila ng parusang nararapat sa kanila. Samantala sa ibang lugar, nakahiga si Goku na sugatan sa lupa dahil iniwan siya ng kanyang mga kaibigan sa ganoong estado, pagkatapos niyang ganap na iwasan ang paggawa ng anumang uri ng pinsala sa kanila. Hindi pwede, halos mapatay na namin siya, ano nang ginawa namin sa kanya, ano itong nagawa namin, halos ubusin namin ang lahat ng lakas namin sa pag-atake sa kanya, paano kami maloloko ng ganon? Sabi ko wag kang humingi ng tawad, hindi mo kasalanan, sigurado ako na kahit ako ay nahulog na rin sa katangahang pamamaraan na iyon, ilang minuto lang bago ako makarecover, pero sigurado akong papatayin niya muna ako. Siyempre, paano ko palalampasin ang magandang pagkakataon na ito, magiging walang katotohanan, bagamat aaminin ko medyo naaawa ako nang makita kang ganito. Pero nakakatuwang makita na iniwan ka ng sarili mong mga kaibigan ng ganito, hinayaan lang nila ako, sa ganoong paraan hindi ko na kailangan pang ilabas lahat ng kapangyarihan ko. At magpakawala ng isang labanan na maaaring makatawag ng atensyon ng mga deities. Hindi, kaya nagdududa ako, hindi nila napansin, hinding-hindi nila mapapalampas ito. Masasabi mong hindi mo sila kilala, kahit na nakita mo sila milyon-milyong taon na ang nakalilipas, sa katunayan. Nagulat ako na wala sila ngayon, marahil ay binaliwala nila ito, kakaiba. Manahimik ka hangal, hindi mo malalaman, hindi na magtatagal bago kita patayin sayan, huwag mawalan ng pag-asa. Masyado kang nagtatagal, gawin mo ang dapat mong gawin, parang pareho lang ang magiging kapalaran ko patayin mo man ako o hindi, magiging pareho ka pa ng kapalaran ko, alam na alam mo ang ginawa mo, hindi mo ito matatakasan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, itikom mo yung bibig mo, oras na para mamatay ka. Tumigil, mangyaring huwag gawin ito. Si Azuna ay gagawa ng isang mahusay na mapanirang enerhiya, ito ang Destroyer of Souls. Isang pag-atake na nawawala ang anumang bakas ng pagkakaroon ng isang tao, kaya sa sandaling iyon, ilulunsad niya ang pag-atake kay Goku. Naakmang tatama sa kanila, ngunit biglang nawala ang kapangyarihan.
Ano ito? Anong nangyari? Ang pag-atake ko ay bigla na lang nawala, hindi ko maintindihan. Ang lugar ay napuno ng mga labi mula sa usok na nabuo nito. Dalawang nilalang ang lalabas na ikinatulala ng lahat sa lugar na iyon. Ano ito? Tila isa sa mga taong iyon ang sumira ng kapangyarihan ni Azuna. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nakita ko pa nga nung pinagkawatak-watak niya ang kapangyarihan, nakita ko na lang nawala. Ang mga taong iyon ay tila napakalakas, bagamat sa tingin ko ay kakaiba na hindi ko maramdaman ang kanilang mga enerhiya, tila sila ay may ki ng isang tao. Hindi pwede yon, hindi kaya ng tao yon, hindi ko maintindihan. Hindi pwede, sila yon, nandito sila, tama si Sayan. Kaya papatayin mo na yang Sayan na nakikita ko. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ito ang kung ano sa tingin mo, mangyaring patawarin mo ako. Huwag mo nang itago, napakatanga mong magtapat sa akin. Kaya pareho kayong naglalaban, hindi mabuti sa inyo ang estadong kinalalagyan ninyo. Akala ko talaga training lang nyong dalawa, ngunit ito ay isang malaking pagkabigo. Azuna, nagkaroon kami ng tiwala sa iyo, hindi namin naisip na lalabag ka sa anumang mga patakaran, isa itong malaking sorpresa. Hoy, ano ang gagawin natin sa kanila, anong parusa ang ibibigay sa kanilang dalawa, ang paglabag sa panuntunang tulad niyan ay maaaring, walang kapatawaran. Sabi ko dapat natin silang patayin, walang umiiral na parusa na maaaring pagsabihan ang kanilang ginawa. Ang paggamit ng kapangyarihang ibinigay natin sa kanila sa ganoong paraan, ay kasuklam-suklam. Hindi natin sila papatayin, marami akong maibibigay. Bagaman alam kong dapat natin silang bigyan ng parusa, ibig sabihin ay kamatayan para sa kanila. Sa palagay ko ay walang sapat na parusa. Anong pinagsasabi mo? Siyempre meron, ang parusa na matatanggap niya ay aalisin natin ang kapangyarihang ibinigay natin sa kanya. At saka, hindi na siya magiging reyna ng Divine Multiverse, ibibigay ko ang posisyon na iyon sa babaeng nagngangalang Kana, pagkatapos ay ibibigay din natin sa kanya ang kapangyarihan ng Azuna na iyon. Teka, ako daw ang papalit sa kanya, hindi ako makapaniwala. Hindi. Pero ano ang sinasabi nila, hindi nila ito magagawa sa akin, hindi nila pwedeng alisin ang lahat ng iyon, anong mali sa kanila, pakiusap, hindi nila ito pwedeng gawin sa akin, bakit nila ibibigay ang aking kapangyarihan at ang aking posisyon sa taksil na iyon, kinamumuhian ko siya ng buong puso, hindi ko kayang kunin ang lahat ng bagay na akin. Ngayon naiintindihan mo na, alam mong ginawa ko ito sa paraang iyon, galit talaga siya sa kanya, duda ako na magpapatuloy pa siya pagkatapos nito. Mga walang pakiramdam, hindi ko hahayaang gawin nila sa akin yon, mga hangal sila, hindi nila magagawa sa akin yon, hinding-hindi ako papayag. Azuna, huwag mo nang subukan, wala kang laban sa kanila, tanggapin mo, hiningi mo ito, ngayon mamuhay ka bilang isa sa kanila, kailangan mong pagsilbihan si Kana, kahit masakit. Hindi iyon mangyayari, hindi ko iyon hahayaang mangyari, sa huling pagkakataon, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng isa pang parusa ngunit hindi iyon, mangyaring. Napagdesisyonan na, hindi namin maaring bawiin ang hatol sayo. Mga hangal, hindi ako papayag. Sinabi ko sa iyo na huwag subukan. Nagalit si Azuna nang makitang wala na siyang magagawa, ilulunsad ang sarili sa isa sa kanila, at ang isang ito ay susubukang atakihin siya, sa pagkakataong ito ay ginagamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gamit ang isang Great Key Sword sa kanyang kamay na ginamit niya upang subukang itusok sa katawan ng deity na ito. Ngunit ang espadang ito ay nabasag ng dumampi sa kanyang katawan. Wala man lang siyang ginawang gasgas sa kanila gamit ang kanyang power sword. Leche, wala talagang ginawa sa kanya ang kapangyarihan ko, ano ang ginawa nila, tila ba ako ay walang halaga laban sa kanila. Inatake mo lang ako na may balak na patayin ako, tama ang sinadya mo. Ang gawang iyon ay hindi mapapatawad, akala ko tatanggapin mo ang iyong parusa sa kabila ng iyong hinanakit, ngunit ikaw pala ay isang tao na dala ng puot. Mula ngayon hindi mo na magagamit ang iyong orihinal na kapangyarihan mula sa sandaling ito, mabubuhay ka bilang isang mortal at ang iyong antas ay magiging katumbas ng antas ng tao. Hangal ka, ano bang pinagsasabi mo? Susubukan siyang atakihin ni Azuna sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa isang daliri ay napalipad siya, bumagsak ng libu-libong kilometro ang layo.
Bahagya niya akong sinunggaban gamit ang isang daliri niya at ginawa niya ito sa akin, ano ang gagawin ko? Kung tutuusin, wala kang gagawin, kukunin ko ang lahat sa iyo ngayon din. Huwag, tumigil, huwag gawin ito, nakikiusap ako sa iyo, patuloy na nagmamakaawa si Azuna. Ngunit ang isang sigaw ng desperasyon ay maantala ng salita ni Azuna, ay maantala ng salita ng isang sinasabi nito, Divine Annulment. Sa pagkakataong iyon ay puputi na ang mga mata ni Kana, at magsisimula na siyang sumigaw ng malakas, ang lahat ng kapangyarihan na pagmamay-ari ni Azuna ay ipinadala sa kanya. Nakabawi na si Goku at sasabihin ng isang ito, ano ito, mukhang natanggalan talaga siya ng kapangyarihan, ngayon ano na ang mangyayari sa akin? Si Kana, pagkatapos ng ilang minutong pagsigaw, sa wakas, ang kapangyarihan ay ganap na nailipat sa kanya. Nagbago ang hitsura ni Azuna, at ngayon ay mukha na siyang tao. Nagsimula na siyang umiyak ng gusto matapos ang ginawa sa kanya, sinubukan niyang umatake pero ngayon, hindi man lang niya nagawang lumipad. How ironic, hindi ka na nakakatakot gaya ng dati, tingnan mo ngayon kung sino ang mahina, maaari kitang patayin ngayon at hindi ka nila kailangang ipagtanggol, ngunit hindi ko ito gagawin, hahayaan kitang magdusa. Ngayon ano ang gagawin natin sa saya na ito, parang napakakomplikado. Walang masyadong makakaapekto sa hangal na yan, isa lang ang magagawa natin sa kanya, at yun ay ang patayin siya. Baka pwede natin siyang patayin o kitilin ang buhay ng anak niya o yung babaeng nagngangalang Nin. Ay siya, hindi tayo makapagpasya ngayon, tanungin din natin ang iba, hindi natin kailangang kunin ang mga ito. Mahihirapang malaman kung ano ang gagawin sa hangal na ito, kung ano ang pagpapasya sa ating lahat. Alam ni Goku na wala siyang magagawa, kaya hindi na siya tumutol. At kinuha nila sila, ang kanyang anak at ang kanyang asawang si Nin, ang isa sa kanilang tatlo ay kailangang mamatay. Sa sandaling iyon, dadalhin nila sila sa kanilang sagradong lugar, kung saan nagtitipon ang lahat ng celestial deities. Iniwan si Goku na walang imik nang makita niya ang iba pang mga deity. Ngayon, magpapasya na kung sino sa inyo ang mamamatay. Kailangan nilang magpasya kung ano ang magiging karapat-dapat na parusa para kay Goku. Sa sandaling iyon, si Goku, Nin at ang kanyang anak ay natigilan nang makita ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa lahat ng mga deity. Para silang napaka-unreachable na nilalang, nakakakilabot ang aura na bumabalot sa kanila, sa harap nila ay mas mabigat ang pakiramdam, ang pangunawa ng oras ay iba sa presensya ng lahat ng mga deities. Ang lahat ng mga deities ay hindi naiintindihan kung bakit mayroong isang marumi sa kanilang palasyo. Hindi ba dapat ay parusahan mo na sila ngayon, iyon ang sinabi ko sa kanila, ang Saiyan at Asuna ay ganap na lumabag sa mga patakaran. At pareho silang halos sirain ng buong universe, pero ang laban nila ay gamit ang pagpapala na binigay natin sa kanila. Nahihirapan akong magdesisyon sa kapalaran nitong Saiyan na ito. Walang duda na ang kanyang ginawa ay hindi mapapatawad at dapat siyang parusahan bilang kabayaran. Si Azuna ay naging isang tao at sa gayon, iyon ang kanyang parusa sa paglabag sa mga patakaran. Hindi pa nabibigyan ng parusa si Goku. Kaya, dinala siya sa Divine Palace kung saan naninirahan ang lahat ng celestial deities. Kailangan nilang magpasya sa isang angkop na parusa para kay Goku. Sa sandaling iyon si Goku, Nin at ang kanyang anak ay namangha sa napakalaking kapangyarihan na nanggagaling sa lahat ng mga deities. Para silang mga nilalang na hindi maaabot, nakakatakot ang aura sa paligid nila, mas bumigat ang lahat. Ang pangunawa sa oras ay naiiba sa presensya ng lahat ng mga deities. Hindi maintindihan ng mga deities kung bakit may maruming nilalang sa kanilang palasyo. Hindi ba dapat sila ay parusahan? Oo, gaya ng nabanggit ko, itong Saiyan at Azuna ay ganap na lumabag sa mga patakaran. At halos mawasak na nilang dalawa ang buong universe sa kanilang laban, gamit ang celestial grace na ipinagkaloob natin sa kanila, nahihirapan akong magdesisyon sa kapalaran nitong Saiyan na ito. Walang duda na ang kanyang ginawa ay walang kapatawaran, dapat siyang parusahan ng naaayon. Nakikita ko, ang pagpatay sa kanya ay kasuklam-suklam sa aming bahagi, hindi kami kumikilo sa ganoong paraan, ngunit ang pagpatay sa isang taong mahal niya bilang parusa ay wala ring saysay.
Sasaktan natin ang isang nilalang na nagmula sa labas, hindi pinapabura ng ating mga batas ang kamatayan sa anumang paraan. Naisip kong patayin siya na gagawing mas madali ang lahat. Ngunit ano ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba ang panuntunan ng hindi pagpatay? Kung gagawin natin iyon, ito ang magiging madaling paraan at hindi niya tayo patatawarin. Teka, anong ibig mong sabihin na hindi niya kayo mapapatawad? Hindi ko maintindihan, may iba pa ba? Hindi pwede. Tumahimik ka Sayan, mukhang kailangan mo siyang makilala, siya ang ganap na batas, siya ang magpapasya sa tamang paraan para parusahan ka. Ngunit ano, sinong pinagsasabi mo? Sa sandaling iyon, tatawag sila sa Supreme Celestial Deity, at siya ay nagalit. Bakit mo ako tinatawag ngayon? Libu-libong taon na ang nakalipas mula noong huling hiniling ang presensya ko. Anong nangyari? Lahat ng celestial deities ay luluhod sa harapan niya at isa sa kanila ang magsasabi, Panginoon, tinawag ka namin nang wala ang aming kaalaman. Sabihin sa amin kung anong parusa ang dapat ipataw sa sayan na ito, nilabag niya ang isa sa pinakadakilang mga patakaran, nakipaglaban siya sa isang taong nagtataglay din ng ating celestial grace. Kung gayon, ito ay simple, kailangan natin siyang patayin. Ano? Ano bang sinasabi mo? Hindi ba ito bawal? Ikaw ang gumawa ng mga patakaran, iyon ang isa sa pinakamahalaga. At tulad ng paggawa ko sa mga ito, maaari kong ipawalang bisa ang mga ito at baguhin ang mga ito, ang kanyang kaparusahan ay kamatayan. Ano ang sinasabi niya? Papatayin ba nila ang aking ama? Leche, hindi ito pwedeng mangyari. Pakiusap huwag mo siyang patayin. Napakahalaga niya. Kaya kong ialay ang buhay ko kapalit ng buhay niya pero, sana wag mong tapusin ang buhay niya. Hindi niya ito deserve. Kung ganon, kung gusto niyang ialay ang kanyang buhay kapalit ng kanyang buhay, hindi namin ito maaaring tanggihan. Hindi nyo gagawin iyon para sa akin, kailangan kong harapin ang ginawa ko, kasalanan ko, binalaan nila ako sa simula pa lang na hindi ko maaaring gamitin ang celestial grace na binigay nila sa akin sa ganoong paraan, karapat dapat akong patayin, hindi ako lalaban, ako mismo ang sanhi nito. Sige kung gayon, ako ang papatay sa'yo, sabihin ang iyong mga huling salita, dahil ito ang huling maririnig ng iyong pamilya mula sa iyo. Wala akong masabi, patayin mo ako sa lalong madaling panahon, pakiusap. Hindi, mangyaring huwag siyang patayin. Sa sandaling iyon, gagawa ang deity ng isang pag-atake na tinatawag na Sun's Fury. Napakalakas ng pag-atake na ito ay isang maliit na bola ng enerhiya na nagtataglay ng isang napakalaking kapangyarihan ng pagwasak. Mawawasak nito ang anumang buhay na nilalang na nabubuhay. Mukhang ito na ang katapusan, paalam. Ilulunsad ng deity ang pag-atake at tatamaan na nito si Goku, ngunit sa sandaling iyon, may magbabago sa direksyon nito. Inilunsad ito sa isang planeta na nawasak kasama ang ilang planeta sa malapit. Nakita ng sariling mata ni Goku kung ano ang gagawin ng pag-atakeng ito kung tinamaan siya nito, pero, anong nangyari, bakit hindi ako tinamaan ng atakeng iyon? Ngunit ano ang nangyari sa aking pag-atake, bakit ito lumihis? Sigurado ako na inilunsad ko ito ng direkta sa Sayan, wala akong duda. Congratulations Sayan, nakapasa ka sa pagsubok, napatawad ka na. Nakikita ko, kung ganon ikaw yun, ang plano mo na huwag na siyang alisin, hindi na dapat ako magtaka, gusto mong subukan kung kapag nahatulan siya ng kamatayan ay magre-rebelde siya, tulad ng ginawa ni Azuna, pero napatunayan mo na iba itong Sayan. Eksakto, kaya naisip mo ito, isa lang ang ibig sabihin niyan, karapat-dapat siyang taglayin ang Celestial Grace. Nalampasan mo ang pinakamahirap na pagsubok sa lahat na nagpapatunay ng iyong katapatan sa amin, sana hindi masama ang intensyon ng iyong mga dahilan sa pakikipaglaban, kung ganoon, kailangan kong bawiin ang aking sentensya. Kung gayon, ano ang mangyayari sa akin ngayon, hindi ko maintindihan. Mukhang nakontrol mo ang Celestial Grace, malayo pa ang mararating mo, dapat mong subukang makabisado ito. At kapag nakamit mo iyon, magiging karapat-dapat kang tawaging isang Celestial Deity, si Azuna, sa kanyang milyon-milyong taon ng pag-iral, ay maaari lamang kontrolin ang 5% ng kanyang Celestial Grace. Ngunit tila, naisip niya na hindi na niya kailangang pag-aralan pa ito at naniniwala na siya ay hindi magagapi sa kanyang sarili, kung nagawa niyang makabisado at maperpekto ito, halos kagaya namin siya.
Ibig mong sabihin, hindi ko pa nakakabisado kahit kaunti sa aking celestial grace, kaya, ang sobrang kapangyarihan na nakuha ko ay isang maliit na bahagi lamang sa celestial grace, parang simula pa lang. Kaya naman napagdesisyonan kong sanayin ka, kaya, ikaw ay makabisado ang kapangyarihang iyon na halos wala pang nakagawa. Bakit mo ako tutulungan pagkatapos kong sumuway sa isa sa iyong mga tuntunin, iyon ay hindi may isip. Simple lang sayan, ipinakita mo ang walang hanggang katapatan sa amin, kaya naman napagtanto namin na dapat ka naming turuan, kung magpapatuloy ka sa ganito, maaari kang maging Supreme Heir. Supreme Heir, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maaari kang maging Supreme Celestial Deity, kailangan mong pamahalaan ang mga bata sa multiverse at Grand Celestial Grace sa pagiging tunay na karapat-dapat at handang ibigay ang kanilang mga kaluluwa. Kaya siya ang pinakamakapangyarihang nilalang na nabubuhay. Sa katunayan, may mga nilalang mula sa ibang tunay na buhay na ang kapangyarihan ay hindi pa natin alam, hindi sila kailanman nagpakita ng kanilang sarili. Mayroong 22 tunay na buhay, sa tunay na buhay ay siyam tayo sa bahagi ng pagkakaroon na ito at walang mga nilalang na nakahihigit sa Supreme Deity. Nabanggit niya na mayroong ilang mga tunay na buhay, ngunit ano ito? Kung gugustuhin nila, maaari silang magkatotoo ngunit hindi pa nila nagawa o marahil ay natatakot sila, kung ganon, hindi mahalaga kung hindi sila dumating sa bilyon-bilyong taon, bakit ngayon pa? Kung gayon sayan, oras na para simulan ang iyong pagsasanay. Kung gusto mong makamit ang kapangyarihang iyon, dapat mong basagin ang mga limitasyon ng iyong isip, higit pa, kung ano ang sa tingin mo ay sapat na, palaging mayroong higit pa. Ang mga deities ay magbabalik kina Nin at Aaron sa kanilang mga universe, habang si Goku ay magsasanay, sa kabilang banda sa hindi kilalang lugar. Natutuwa akong bumalik ka sir, nakikita kong naging abala ka, milyon-milyong taon na ang nakalipas mula noong huli kitang nakita sa tunay na buhay na ito. Hindi ako bumalik dahil may pumipigil sa akin, kaya hindi na ako bumalik. Natutuwa akong bumalik ka, naniniwala pa rin ang mga nilalang na nakaharap mo na patay ka na, akala nila natalo ka nila. Kasuklam-suklam ang mga kaawa-awang nilalang na iyon, hindi man lang nila ako nagawang labanan hanggang sa dumating ang kanilang hari, at siya ang nagpaluhod sa akin. Ibig sabihin natalo ka niya, ibig sabihin mas malakas siya sa'yo, saka bakit ka nandito? Gusto kong maghiganti sa ginawa niya sa akin, pinahiya niya ako sa harap ng lahat, pinasumpa niya ako na hindi na ako babalik sa tunay na buhay niya. At ang hangal na iyon ay binura ang alaala ng lahat, kaya hindi nila ako maalala o kung ano ang dulot ko sa mga universe, habang binabago ang mga alaala ng kanyang mga tagasunod, upang maniwala sila na pinatay nila ako. Sa ilang kadahilanan, ang iyong mga alaala ay hindi nabura, marahil, ito ay dahil sa katapatan na mayroon ka sa akin. Pero hindi ko pa rin maintindihan, kung gumawa ka ng deal, bakit bumalik sa tunay na buhay na ito pagkatapos ng maraming taon? Dahil hindi na ako katulad ng milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ngayon ang kapangyarihan na mayroon ako ay ganap na naiiba, hindi na mauulit ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Ako ang tatalo sa kanya, 6 na tunay na buhay na ang aking pinamunuan at ito na ang ikapito, hindi ako magpapakita ng awa sa bastos na iyon, puputulin ko ang bawat parte ng katawan niya hanggang sa mapatay ko siya. Ngunit hindi mo maintindihan, naging mas makapangyarihan din sila kaysa dati, ang pagkakaiba noon at ngayon ay napakalaki, tandaan din na may mga napakalakas na mandirigma na lumitaw. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang kapangyarihan nila, ipis pa rin sila, ang kapangyarihan na mayroon ako ngayon ay higit na mataas, sa ngayon, wala pang nakakatalo sa akin. Ang gumawa lang ay ang hangal na iyon noon, at iyon ang makakalasap ng kanyang kamatayan. Kaya ito ay perpekto, ang iyong pagbabalik ay ang aking inasam, umalis ka nang walang paliwanag sa akin, kaya naman ako bilang isang babae ay sobrang nabigo na hindi ko alam ang gagawin. Huwag kang mag-alala Hakari, sa sandaling lubos kong napangibabawan ang tunay na buhay na ito, hahayaan kitang sumama sa akin sa ibang tunay na buhay. Ikaw ang magiging kanang kamay ko, ang kanang kamay ko noon, pinatay ng Supreme King mula sa tunay na buhay 3, kung ganon, sa tingin ko ay oras na para tanggalin ang mga walang kwentang nilalang na iyon. Samantala bago iyon, si Goku ay sinanay ng mga celestial deities. Nagsasanay siya sa isang alternatibong dimensyon.
Kung saan dumudurog ang gravity at nakakatakot ang init, bukod pa rito, may mga demonyong nagpapahirap sa kanilang pinakamatinding pagkabigo at matinding buhawi na may napakalaking puwersa. Kinailangan ni Goku na magsanay sa ilalim ng lahat ng mga problemang ito at higit pa rito. Kailangan niyang gawin ito ng mahinahon, kung hindi, hinding-hindi niya magagawang makabisado ang Celestial Grace. Hindi ko kaya, sobrang hirap, pakiramdam ko babagsak ang katawan ko, imposibleng manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon, hinding-hindi ko makakamit ang ganito, paano mo inaasahan na mananatiling kalmado ako sa ganitong lugar? Alam kong mahirap sayan, pero ito lang ang pinagdaanan namin para makuha ang kapangyarihang mayroon kami ngayon. Kailangan mong magawa ito, naniniwala kami sa iyo, karamihan sa mga nilalang na sinusuri namin sa dimensyong ito ay mabilis na namamatay dahil hindi nila ito matiis. Sana ay hindi ka maging isa sa kanila, dahil ito ay magiging isang malaking pagkabigo sa amin, tandaan, ito ay simula pa lamang.